Umarangkada na ang 10 pisong fuel subsidy kada litro para sa mga PUVs at operators, gayon din ang service contracting program ng pamahalaan. Matatanggap ng mga tsipera ang kabayaran para sa kanilang serbisyo sa ilalim ng SCP kada ikatlo o ikalimang araw. Alamin ang detalye sa balita ni Graciela Corazon. Sinimulan na ngayong araw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB at Department of Transportation or DOTR ang paglulunsad ng Service Contracting Program sa 823 na ruta para sa mga PUVs. Sa ilalim ng 1 billion pesos Net Service Contracting Program, naglaan ang pamahalaan ng 800 million pesos para sa 823 na ruta ng road-based land transport sa buong bansa, habang may nakatabi namang 200 million pesos para sa mga maritime transport. Inaasahang makikinabang ang humigit kumulang 1,000 transport operators at nasa 50,000 pampasaherong sasakyan o public utility vehicles or PUVs sa buong bansa mula sa ipinatutupad na programa. Kabilang sa mga PUVs na saklaw nito ang mga traditional at modernized jeepney, UB Express, city buses at mga bus na bumabiyahe sa EDSA Carousel. Tinatayang aabot naman sa 300,000 na mga commuters ang direktang makikinabang sa nasabing inisyatiba na layong mapabuti ang serbisyo at kapakanan ng mga pampublikong transportasyon sa bansa. Sa kada kilometrong itatakbo naman ng mga kwalipikadong operators, babayaran ng DOTR at LTFRB ang 500 bus units at 50 operators ng 100 pesos. 40 pesos naman ang kada modern jeepney at UV, habang 30 pesos ang para sa mga traditional jeepney. Matatanggap naman ng mga tsuper ang kabayaran para sa kanilang serbisyo sa ilalim ng SCP kada ikatatlo o ikalamang araw. Magkakaroon din ng dagdag na 20% na discount ang mga senior citizens, person with disabilities or PWDs at mga estudyante, bukod pa ito sa umiiral na 20% discounts para sa mga ito. Personal na nag-ikot ngayong umaga si LTFRB Chairperson Attorney Vigor Mendoza sa mga istasyon ng EDSA Busway para tutukan ang paglulunsad ng SCP. Kabilang sa mga ininspeksyon nito ang GMA Kamuning EDSA Carousel Stations, kung saan kinamusta niya ang mga pasahero at inalam kung nakikinabang ba sila sa 20% na diskwento sa pamasahe. Ayon naman kay DOTR Secretary Giovanni Banoy Lopez, upang ma-monitor ang aktual na itinatakbong kilometro ng mga public utility jeepneys or PUJs na kabilang sa Service Contracting Program, ilulunsad ng LTFRB ang paggamit ng QR code system. Magsisilbian niyang alternatibong paraan ang QR code para sa mga jeepney drivers na hindi gumagamit ng GPS tracking device. GPS na ginamit mo o provider mo. Kasi some of these PUVs, kailangan natin ng GPS for monitoring. Yung iba naman, kailangan natin ng manual monitoring. Pero nagpapahanap pa ako ng ibang pamamaraan. I think LTFRB will launch today yung QR code naman. Para dun sa mga talagang mga tsuper na ayaw pumastos para sa GPS. So we always QR find... code, cellphone yan. Yes, so GR is a QR code, but the QR code will be given by LTFRB at least for monitoring. Yeah. No, so yun na lang po yung feature. I still don't know the entire process, pero last night or yesterday napag-usapan namin how to implement it. The details mas maayos po ngayon. Kasunod nito, maaari naman mag-apply online ang mga kwalipikadong operators sa pamamagitan ng Land-Based SCP or LBSCP registration system ng ahensya. Dalhin lamang ang mga sumusunod. Una na rito ang LTFRB Terms and Conditions, bank account ng mga kwalipikadong operators, vehicle plate numbers at case number. Nilinaw naman ng LTFRB, hindi na kinakailangan ang paggamit ng GPS devices bilang requirements para sa SCP, habang isasama sa permit to operate in the SCP ang QR code na siyang manggagaling naman sa LTFRB upang paigtingin ang monitoring ng service underrated ng mga unit na bumabiyahe. Tiniyak rin ng DOTR at LTFRB ang maayos at transparent na monitoring mechanisms upang mapanatili ang integridad at epesyenteng pagpapatupad ng naturang programa.
Samantala, tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng 10 pesos per liter fuel para sa mga PUV sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport or UPLIP program ng pamahalaan. Ito ay tulong ng gobyerno upang maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis sa mga tsuper at operators. Para sa EuroTV News, Graciela Corazon, sumasaludo sa bawat Pilipino.